Hello, no. So ngayon, no, ito ay pag-usapan natin itong tungkol sa Biblia, no, ang salita ng Panginoon. Alam mo ba na maraming mga tao or mga religion, no, na kung ano ang nakasulat sa Biblia, yung mga religion or yung mga tao, kumbaga, hindi nila sinusunod yung mga nakasulat sa Biblia. Kumbaga, disagree sila. Kahit pa anong pilit mong itakwil ang salita ng Panginoon at hindi mo paniniwalaan at hindi mo susundin, mananatili at mananatili itong totoo. At ikaw na nagdi-disagree or hindi tumatanggap sa mga salita nito or iniiba mo pagka-interpret or pagka-intindi ang Biblia, mananatili at mananatili ka pa rin sa kasinungalingan at mali. At sa matagal or sa sandali, mapaparusahan ka pagdating ng panahon. Kasi nga, kung ano ang nakasulat sa Biblia, ang Biblia, kumbaga, silyado yan sa Espiritu ng Diyos. Kung ano ang nakasulat dito, yun na yun at yun na yun. Hindi mo pwedeng mababago at hindi mo pwedeng ibahin. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun na yun. Kung ano ang sinasabi ng kasulatan ng Biblia na ganito ganyan, or ayaw mong tanggapin ang sinasabi dito at iniiba mo ang pagka-interpret or pagka-intindi nito, iniiba mo, mananatili ka sa kasinungalingan. At sa matagal o sa sandali, kung ano ang sinasabi sa Biblia, nakasulat sa Biblia, yun na yun ang hahatol sa iyo pagdating ng panahon. Gaya nito, Katoliko at saka yung ibang mga religious people na hindi namumuhay sa Biblia, sa kasulatan sa Biblia, especially sa Katolik. Ang Katoliko kasi, it is, kumbaga, yan ay kinukurs or sumpa, sinusumpaan na yan mula pa sa simula. Abomination from the Lord yan since the beginning. Bakit? Mula noong unang panahon, sumasamba ng mga Diyos-Diyosan lang yan noon. Hanggang ngayon, sumasamba pa rin ng Diyos-Diyosan. At hindi lang dyan. Ang mga nakasulat sa Biblia, dinadagdag at dinadagdagan nila. At yung mga ibang Biblia, binabawas at binabawasan nila ng mga verses. May mga turo sila ng mga doktrina na non-biblical. Sinabi nila na may purgatorio, wala naman talagang purgatorio. Pinaglalaban nila ito kahit pa saan hahantong. Wala kang mababasa dyan na purgatory. Ang mababasa mo dyan, pagkatapos ng kamatayan ng isang tao, langit at impyerno lamang yan ang patutunguhan ng bawat tao o bawat isa sa atin dito. Sa oras na mamumuhay ka sa ganitong klaseng kasinungalingan, tulad ng si Satanas ang ama ng kasinungalingan at ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan, ang iyong ama ay si Satanas. At hindi lang dito, ito naman ang baptism or yung mga baptism sa newborn child or newborn baby, mga bata. Sa Biblia, wala kang mababasa dyan na babautismuhan ang bagong anak na bata. Iba ang nakasulat dito. Ang baptism, ito ay tanda ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan at upang mamuhay tayo doon sa kabanalan. At ang Espiritu ng Diyos ang siyang magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Yun yung kumbaga pumapasok ka sa pintuan ng pagkabanal sa ating Panginoong Kristo. Yung baptism na yan, yung mga bata na yan, newborn baby, 8 months, 12 months, mga 8 months, 3 months, 4 months, binabautismuhan, non-biblical yan. Ito namang mga namatay, pinagdasal nila to, iligtas mo ang kalag ni ganito, ganyan, kaluluwa ni ganito, ganyan. Non-biblical po yan. So maraming mga turo or doktrina ang Katoliko na mga non-biblical. So sa dali na sistema o sa dali na pagkasalita, namumuhay sa kasinungalingan at maraming kasinungalingan. At lagi niyong tatandaan, ang ama ng kasinungalingan si Satanas. At dahil dyan, namumuhay kayo sa kanyang doktrina, nangangahulugan ang inyong ama at ang inyong Diyos, si Satanas. Kaya mag-ingat kayo. Kahit pa anong pilit nyong ipaglalaban yan, mananatili at mananatili kayong mali. Judgment ang inyong patutunguhan, ang inyong hahantungan pagdating ng panahon. Mula sa simula, itong
Katolik na ito. Kasi ilang taon lang naman yan. Diyos yan yan noong unang panahon. Sumasamba ng mga Baal. Ngayon, binabago na nila. Noon, dito nakasulat na rin yan sa Roma. Ito sa Roma, patungkol sa mga Diyos-Diyosan na inaanyuan ng mga tao na ganito, ganyan. Na kinamumuhian ng Panginoon. Ngunit patuloy pa rin nilang ginagawa. Wala silang takot sa Panginoon. Kaya itong mga taong ito, kung hindi kayo aalis dyan at hindi kayo magbabalik sa tunay na doktrina at katotohanan ni Kristo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag nyo sanang isipin na hinuhusgahan ko kayo. Hindi ito pag-uhusga, kundi biblical po ang sinasabi ko. Kung ano ang sinasabi ng kasulatan, yun po ang sinasabi ko. Ulitin ko lang. Kung hindi kayo lalayo sa kasinungalingan ng religion na yan, mahahatak kayo doon sa impyerno. Lagi niyong tatandaan, ang init ng impyerno, more and more times pa sa init ng araw. Bakit mo hahayaan na mamuhay sa kasinungalingan at doon kahahantong sa isang kaparusahan na inihanda lamang sana ng Panginoon doon sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel, ngunit doon bumabagsak ang mga tao dahil nga sa kawalan ng pananampalataya at pamumuhay sa kanyang salita. Kahit anong pilit mong disagree or i-contradict ang nakasulat sa Biblia, ang nakasulat sa Biblia is still mananatiling tapat at totoo at hindi mo yan mababago. Ayaw mong paniwalaan na ganito, ayaw ko ganito, mananatili yang totoo at pagdating ng araw, yang tinatakwil mo ang siyang hahatol sa iyo pagdating ng panahon. Sa pagdating ng paghuhukom, yang salita na iyong itinakwil, yan yung maghuhukom sa iyo pagdating ng panahon at araw na yon. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako gumagawa ng istorya nito. Ito ay patungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao. Bakit mo hahayaan? Bakit mo hahayaan na madadragging ka ng ibang tao na nagtuturo na mali-maling turo at hinihila ka patungo sa daan na tinatahak nila, patungo sa apoy na hindi namamatay? Maraming mga tao, ang Biblia na nagsabi niyan, si Kristo ang nagsabi at ang Panginoon na nagsabi sa Revelation na nagsabi, no idolatry or no idolaters shall inherit or enter the kingdom of God. Walang taong sumasamba or namumuhay sa kasinungalingan na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang ating tatandaan. No, so hanggang dito lang, no, and God bless everyone. Amen.